mo napapa-full time ang mga downlines mo? Ngayon, lalo-lalo na sa mga may trabaho. Sino po yung mga part-time pa lang po dito? Hinginin nyo. Okay, maraming part-time. Okay? So, para mga full-time ang downline ko, or sabihin natin direct downline ko. What if kung prospect ko kayo, pakinggan nyo. Ito yung sabihin ko sa inyo. Bro, may hingin kasi ang goal. Ang goal ko kasi, pataas yung income ko by next year. Eh, kailangan ko kasi maghanap isang taon, kailangan tutupan ako, pakita ng malaking pera. May naisip ko, sa mga kaibigan ko, ito may potential, ikaw yung gusto kong tulungan na makasama sa negosyo na ito. Gusto kong tutupan. Okay lang ba sa'yo? 1 hanggang 3 taon, tayo lang magkasama. Pero hindi ako papayag, sa loob ng 3 taon yun, hindi ka kikita na sobrang laking pera. Pero usapan, yung commitment ko, kasing level ng commitment mo rin. Tanong mo, kahit kumikita ka sa sumusweldo ka, mapaisip ka. Guys, ganyan mga sinabi ko na sa mga direct ko. Full time sila. Kasi ako, double pressure. Hindi rin ako pwede pumayag na pina-full time ko, hindi ko papakitain. Tama ba? Ay, hindi rin siya papayag, nag-full time siya, na wala mangyayari sa kanya. Tama ba? Paano mapa-full time? Have a commitment with that leader or downline. Okay ba sa inyo? Sabihin sa downline, 3 years, magsawa ka sa pagmumuha ko. Lagi tayo magkasama. Pero after 3 years, ang dami mo ng kotse, ang dami mo ng pera. Tama, di ba? So, yan. Kasi kapag full-time, ang problema ng ibang full-time, nag-full-time. Mas lalong bumaba yung income kasi na-comfort zone na. Kasi full-time nga, part-time attitude naman. Kuha niya? Kung full-time ka, dapat full-time attitude ka rin. At dapat lagi kang may ginagawa. Ito, sa full-time talaga, madali kumita at 1,500 per day o 3,000 per day. Ito lang. Kung umaga hanggang hapon o gabi may ginagawa. Ika't empleyado ka rin naman, umaga hanggang gabi may ginagawa ka rin naman. Tama ba? Minsan nga, kapag teacher ka ba, inuwi mo pa yung trabaho mo. Tama ba? Tama. So, ibig sabihin, kasi yun naman eh. Tapos sasabihin ko yung bro, kung hindi ka kumita, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Tama ba? Pero, ang ginawa ko kasi, ito ang goal ko lagi sa downline ko, papantayan niya lang o lampas yung kinikita niya lang. Kunya, ayaw talaga niya mag-full time kagad. Ang goal ko, at part-time, with full-time attitude, pantayan kong kinikita niya sa trabaho niya. Kunya, nagsusweldo siya ng 30,000 per month. Ang goal ko, lagi ko siyang papa-invite din. Tapos, hanggang kumita ng 30,000 nang wala pang 1 buwan. Kung ikaw sa sitwasyon niya, kumita ka na kasi lahat ng sweldo mo na wala pang 1 buwan, pwede ka na mag-full-time? Pwede, di ba? Ito malupit. Di sabi mo, how much mo kung mag-full-time ka pa? Mas pala pangkikitain mo. Ang malupit, ito maganda din niya. Huwag ka mag-full-time kung hindi ako full-time. Full-time ako eh. Tutukan lang, no choice ka. Yayaman ka talaga dito. Kaya gusto ko kung katabi mo yung downline mo. Downline mo na full-time o part-time, tapikin mo. Tapikin mo ngayon, tapikin mo, ang left and right mo. No choice ka. Papayamanin kita. O, sagutin mo yung apply mo. Apply mo yan. Apply, no choice ka. Mas maging mayaman ako sa'yo. Diba? At tanong ko sa'yo, kailan ka magkukumit? Kasi kung empleyado ka, kanino ka nag-commit? Sa boss mo, doon sa kontrata mo, tama ba? Kapag ginagawa mo yung global, kailan saan nag-commit? Sa goals mo. Sa kabila, nag-commit ka sa dreams ng boss mo. Sa global, nag-commit ka sa dreams mo. It's your choice. At wala ako nakita ang tao na nagsisi. Nag-full-time ako na. Wala naman eh. Wala. Isipin nyo, kung di ako nag-full-time, di ba? Wala rin ganitong income. Tama ba? Kaya kung ayaw yung 3 years, give it 2 years. Lagi kayo magkasama ng apply mo. Kung single pa kayo, di mas maganda, di doon ka matulog sa apply mo. Tama ba? Oo, ginawa ni... Di dumating, di ba, sa point, di ba, dati Abby, di ba, nakikitulog rin ako sa inyo. Ako nakikitulog kay Abby. Kita daw nila boyet, kaya wala sila mabubo pa nun, di ba? Sabi kasi, nandun ako, nakatingin ako eh. Kaya ano naman nangyari, Paras kami ngayon ni Abby, nag-aawaan kami.
di sa pagmamayabang ha. Even sa kanila naranasan nila to. Kung sino yung katabi mo, hanggang sa pagtulog, na seryosong downline, yun ang grabe kumita ng pera. Pero kasama mo na sa pagtulog, pero di naman seryoso, walang aksyon, baliw-baliwan lang. Wala yan. Gets niya? Yes. Walang mintis, 100% po. Lahat ng downline ko na minsan pinatira ko sa condo, tapos sinasama ko sa activities ko, kinakali ko. Yung talagang kumita ng malaking pera talaga. Kasi na-influence ko paano magtrabaho. Hindi ko siya sinasama para maging obligasyon ko siya. Sinasama ko siya para mahawaan ko siya kung gano'n ako kasipag paano magtrabaho. Kaya, maganda yun. Kung para sa pakang full-time, walang nakasayang na araw. Diba? Okay? Maganda ba? Yes, may follow-up na po. Naranasan niyo po ba na empleyado na full-time, nag-resign, ngayon hinataw ang global, ngayon biglang bumalik ho sa employment? May ganun. Actually, ano po ang ginawa niyo? Kung sa laki na organization ko, actually mga 90,000 yung account ilalim ko. For sure, meron ganung experience. Tama ba? But we're not taking it as negative. Ang tanong, kasabi mo bumalik ka sa pag-employment, may nawala ba sa kanya? May nawala ba sa kanya? Ano nawala? Yung pagyaman niya. Pero kung sabihin natin na, yung iba kasi sayang, dapat kumita yung trabaho niya, sayang. Hindi sayang yung trabaho niya. Actually, yung lesson na lang na matutunan mo sa Inglobal, yung mga mindset, yung mga attitude, hindi kaya bayaran ng pera yan. Kasi mismo sa loob ng school, may tinuturo, di ba, na mangarap ka na mataas, dapat mangarap ka na maging milyonaryo, mangarap ka na magkaroon ng sariling bahay, lupa, even at a young age, di mo narinig yan, even sa boss mo, even sa teacher mo. Doon ang panalo na siya. So ang point, parang gusto ko sabihin na, kapag may nangyaring ganong sitwasyon, para sa akin, para sa akin, tinitake ko siya hindi negative, sa positive, because pwede naman niya gawin ulit ng global kahit mag-empleyado siya. Tama ba? Yes. Tama po, di ba? Yes. So, kasi bumalik sa employment mo, di mag-global ka pa rin. Bakit ako? Bumalik ako sa mag-estudyante. Pero, bumalik sa mag-estudyante. Pero ang purpose ko, hindi para maging estudyante talaga. Para makarecruit ng mga estudyante. Para sa akin, okay kung bumalik ka sa pag-empleyado, kung re-recruitin mo yung magandang tao sa kumpanya. Yes. Tama ba, di ba? Depende sa purpose Sabi para sa akin nga, may damay kaming gano'n, si Ron? Si Ernesto, di ba? Parang member na yung global, tapos sabi niya, nag-abroad, di ba? Kung nag-abroad siya, ang ginawa niya, hindi talaga yung trabaho tinutukan. Ang tinutukan, yung global. Ang kita niya tayo sa abroad, parang magkano? 30,000 per month. 20? 20 lang, di ba? Per month. Pinartay yung global. Ang trabaho niya 16 hours per day. Lagi silang pulit-pulit ni Ron kasi lagi sila ni Ron magkausap. Tumatingin tayo, parang tulog ni Ernesto, parang 3 oras na lang ba? Diba? Ganun kalupit yung sakripisyo niya. Ito malupit. Chumeke. Isang buwan lang ba yun? Chineke niya, no? Isang buwan, Chumeke, 200,000 pesos. Ibuwi na sa Pilipinas. Ang malupit, ang laki ng grupo. Ngayon po si Ernesto, bagong member ngayon po, Global Ambassador na po. Pala pa kayo naman po, okay? Ang malupit, first year pa lang sa Global, naging part ng top 500 ng Global sa buong mundo. Part-time OFW. Kaya nga sabi ko, kung magtatrabaho ka, walang problema sa akin. Depende ko ng purpose ko. Pero kung gagawin mo main source of income ng trabaho, may mali sa'yo, ibig sabihin, hindi mo in-apply yung tinuturo ko. Sa akin, offending yun Kasi nakatawid ka na nga, doon sabi ni Sergeant, nakatawid ka na from being employee to a businessman. Bakit ka babalik sa employee mindset? Pero kung babalik ka sa employee, pero para mag-negosyo ng employee sa loob ng kumpanya, mas maganda yun, tama ba? Yes. Ginawa ka din na, di ba doon sa PSU? Nag-enroll na kami sa PSU, sa Palawan State University. Before pa bumalik sa AUP, nag-aral pa ulit ako sa PSU. Ang nangyari, yung buong klase, na-recruit pa natin, di ba? Tapos yung teacher. So, depende sa purpose mo. Di ba? Kung doon ka ba makakuha ng maraming recruit, di ba? Why not? Di ba?
Kasi may mga ibang taong yung nag full-time, wala, lalo kumunting kinakausap. Pero bigyan mo ng time frame hanggang kailan ka doon sa trabaho mo. Huwag mong gagawin na doon ka na mag-retire. Yun ang pinakamalupit na mindset yung sablay talaga. Ibig sabihin, hindi mo ninamnam, hindi mo in-apply yung tinuturo dito sa global na para magbagong buhay, magnegosyo ka.